National Heritage Month ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Commissioner Ivan Anthony S. Henares, Subcommission on Cultural Heritage mula sa National Commission for Culture and the Arts. Commissioner, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo at pasensya na hindi ako makapag-on cam dahil ako po ay stranded sa Catarman Airport ngayon at hindi po ako nakauwi sa Manila dahil canceled ang aking flight. So magandang umaga po, magandang tanghali sa inyo. Good morning, Commissioner. Good morning, Commissioner, and thank you po for joining. Commissioner, sa pagtatapos na National Heritage Month, ano po yung naging focus o tema ng pagdiriwang sa taong ito? At ano naman po yung mga inihahandang activities ng NCCA sa nalalapit na pagtatapos ng pagdiriwang na ito? Actually, kakaiba yung naging focus ng NCCA ngayon, particularly the Subcommission for Cultural Heritage, kasi ang tema namin ay naka-angkla sa capacity building, training and capacity building. Sa pag-iikot natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, napansin natin na kulang talaga yung paghahanda ng mga komunidad para nga mapangalagaan ang kanilang pamana or heritage na tinatawag. And I think that should be the focus really of government. We should be focusing on training and capacity building so that hindi na kailangan umasa sa national government for things that can be managed at the community level. So kahit patapos ng Heritage Month, tuloy-tuloy po ang ating training and capacity building ng sa NCCA. Marami pa po tayong pinaplano na mga training and capacity building na magiging maging umpisa para maging handa yung mga komunidad niya para dun sa pangalaga ng kanilang heritage. Commissioner, ganong nabanggit na rin yung role ng ating komunidad, gaano po talaga kalaki ang role ng isang komunidad sa pagprotekta sa ating mga cultural heritage? At Commissioner Ivan, paano po natin ito pagtitibayin upang masustain ang pangangalaga sa ating mga pamana? Napakahalaga ng komunidad sa pangangalaga ng pamana dahil nga silang ating frontliners doon sa mga communities nila mismo. Hindi naman natin mamomonitor lahat ng mga issue with regard to build heritage sa buong bansa at napaka-importante talaga ng mga host communities, the local community, para nga mabantayan itong heritage. Napaka-importante din po na sulong natin yung mga batas on heritage conservation. Meron ho tayong bagong batas na nailabas, yung Cultural Mapping Law, which amended the Heritage Law of 2009, at meron na rin lumabas na IRR dyan, 111 pages na talagang pinaghirapan po natin yan kasi mahigit 60 po ang mga batas na pinagsama-sama namin yung mga provisions para nga maging mas malinaw yung implementation ng built heritage. And the sad part is hindi natin na-disseminate ng maayos itong mga batas na ito. Marami pa rin sa mga komunidad natin hindi pa rin familiar sa mga konsepto ng heritage at hindi nila nakikita yung kahalagahan ng pagpreserba ng ating pamana, lalo na yung meron din tayong tinatawag na economic benefits of preserving heritage. This is very important for all of us because may potential kasi ang heritage to boost the local economy through tourism. And we are hoping na makita ito ng bawat komunidad sa Pilipinas para makatulong ito sa sustainable development ng lugar.